Lalim ng tubig. Yeah. Oh, puro sakahan dito. May tubig pa dun sa dulo. Ayan, kita nyo, may tubig pa. Ayan guys, pupunta tayo dun sa may sakahan. Bisitahin ho natin dahil nag-umpisa na pong magtanim. Ayan, antabay lang po sa mga makikita ho natin ngayong umaga. Huwebes po ng February po. Ayan. So dito may tanim na dito. Dito sa may area dito. Tagal kasi ng tubig na bumaba. Kaya delay yung pagsaka dito. Ayan yung kamalig natin. Nasira din yung extension. Ito. Lalim ng tubig. Kaya na-delay tayo. Ayan, so ngayon punta tayo doon sa sakahan. Yeah. Ayan, dito na tayo. Tawid na lang tayo dyan sa kabila. Ito yung isa nating bangka rin. Atin din to. Yan ang kapartner nito. Pag kinakarga yung mga equipment, yung harvester. Ayan. So ay nakatawid na tayo. Dito tayo sa sakahan. Yan, lawak to. Pero hindi atin to. Doon tayo pupunta sa banda roon. Doon tayo pupunta. Ayan. Ayan, lakad na tayo. Inagahan natin kasi hindi pa siya mainit. Although kanina maaga akong gumising kasi nag-ride ako ng 5:30. Kaya sabi ko diretso na dito pagkatapos habang hindi pa mainit. So ayan. Ito, puro sakahan dito. May tubig pa dun sa dulo. Ayan, kita nyo may tubig pa. Ayan. Ito yung batch to na sinasaka natin dito. Ito yung mahigit 6 na hektarya. Kaso nabawasan to ng 1.5. Ayan, okay na. Bali na na to. Napasadahan na to ng hand tractor. Ayan, bali dito hindi na ginamitan ng rotavator kasi babad sa tubig to. So habang bumababa yung tubig, sinundan na nung hand tractor natin. Dahil dun sa bandang dulo na yun, ayun, may tubig pa Tubig ilog pa yan Kita nyo. Pero at least dito medyo okay na, may time na Ayan, so isang pasada pa to ng hand tractor yan. Wala lang yung gumagawa. Baka mamaya. So ito yung batch 2. Tahan natin dito. Yung ilog nandyan, yung ilog. Kung natatandaan nyo po. Tabing ilog tayo dyan, yung patubig nang gagaling. May mga irrigation tayo dito. So medyo delay tayo. Delay yung pagsasaka. Kasi nung nag-start kami, after ilang linggo, nagkaroon uli ng bagyo. So tumaas uli yung tubig. So delay uli. Pero ngayon sa tingin natin, wala na, makakabuhay na siguro tayo. Kaya tuloy na, kahit delay na. Dapat January, dapat may tanim na to. Pero ngayon February na magkakalagitnaan na. Yung irrigation natin. Ayan. So kumukuha ng tubig dyan sa ilog. Tapos dito. So bali, yan hanggang doon. Ayan, sa atin yan. Yung natanggal sa atin yung kabila, ito. Bali, tinubos ng may-ari yan, yung 1.5 hektarya. Kaya yung 14 hectares natin nabawasan ng 1.5. Dito po, mapapansin natin may mga water lily. Part po ito nung batch 2 natin. May water lily. Ibig sabihin abot dito yung tubig. Actually malalim dito. Lagpas sa bewang ang tubig po dito nung nagbagyo. Kasi yung tubig po dyan sa may ilog na yan, natatanaw nyo po dyan sa may ilog na yan, umapaw po yan. Umaapaw yan. Ayan, ilog yan Ayan. So dito baka nga lagpas tao pa dito nung kalakasan ng
ulan, bagyo. So yan po. So kasama ito sa sinasaka natin sa batch 2. A few minutes later. So yan guys, dito po tayo uli sa may sakahan. So ito yung patubig natin na isa. Yan, siniserban yan ito. Ito yung batch 1 ho natin. Batch 1 na sakahan, bali mahigit 5 hektarya po ito. Hanggang dyan. Hanggang dyan. So medyo maitim na siya. Ibig sabihin ho, na rotovator na ho ito. Tapos napasadahan na ng hand tractor. 2 beses na. So aayusin na lang po yan, isang pasada pa. Para taniman na ho nung binabad nating binhi. Saboy lang po tayo para mas tipid ho. Bali nagbabad naman tayo ng 10 sako para dito ho sa mahigit 5 hektarya. Kasi dito po kasi nasanay na dito ng marami ang binhi. Dapat nga sana 1 hektarya, wala pang 1 sako yan eh. Kaso nga lang dito ho, yung iba doon ay para sa ibon, 'di ba? Para sa kuhol, kung may mga ilang po diyan. Minsan hindi naman tumutubo yung ilan, kaya laging may reserba ho tayo. Sa 1 hektarya, laging 2 sako po ang nilalaan ho natin. Ano po, so tingnan natin doon kung may dadaanan tayo. Kasi malambot ho yung pilapil ngayon eh. Ito nga pala yung solar naman natin. Ito, pinakabit na natin to. Yan, mukhang umugong na. Baka kaya na ng kaya na ng init. Yan po yung solar natin. Solar. Nag-serve dito yan. So tingnan po natin kung aandar na. Umugong na siya. Although makulimlim ngayon eh, makulimlim. Diyan po kumukuha ng tubig sa may ilog. Ayan. Tapos ito yung suction line natin. Hihigupin dito. May vibrator isolator tayo dito. Expansion joint. Yan. Para yung vibration ng ng motor, although malit lang naman yan, hindi na pumunta dito sa may tubo. Okay, so ganun din dito sa may discharge. Ito po, kumbaga katulong nung diesel nating irrigation doon. Para at least, mas tipid ho kasi pagka solar lang. Ayan. Tapos doon naman sa bandang dulo doon, may isang irrigation tayo doon. Humihigop naman sa may ilalim ng lupa para doon sa batch 3. Tapos dito naman, meron tayong isang irrigation pa dyan para doon naman sa batch 2. Itong solar na to, solar pump natin, may connection to hanggang doon sa batch 3. Ay, batch 2 pala. Para kung sakaling sobrang tubig dito, diretso doon. Kasi continuous po yan, basta mainit ho. Tuloy-tuloy yung tuloy-tuloy yung paglabas ng tubig. Yan po ang kainaman kapag solar ho. So yan po ang update natin. Ito ho, bukas or hanggang makalawa, dapat ito po, yung batch 1, mataniman na po ito. Yan ang target ho natin. Tapos susunod naman siguro by next week, yung batch 2. Tapos another week uli, yung batch 3. So ibig sabihin ng mga within 2 to 3 weeks, dapat nataniman na to lahat. Kasi masyadong delay na ho tayo. So doon tayo galing. Yan po ang pinaka-boundary. Doon sa may pilapil na yan, hanggang doon yan. Hanggang doon po yan sa dulo na yun. Ang pinaka-dulo, yun. Hanggang dyan sa may maitim na yan. Yan ang boundary. Tapos hanggang dito naman, ito yung batch 1 ho na sinasaka po natin. Tapos yung batch 3 naman natin, doon sa pinaka-dulo na yun. So baka hindi natin mapuntahan. Medyo malayo-layo po yun. May 3 hektarya pa po tayo doon sa dulo na yun. May tubig pa po yung ilang portion. Ayan yung hand tractor natin na isa. So gagamitin dito yan. Kasi ipapainalize na po ito. Bago taniman ho bukas or makalawa. Bago sasabuyan ho ng binhi itong area na to. So ayan po. Pauwi na tayo. Bali ito po yung boundary ng batch 1 at saka nung batch 2. Doon naman sa kabila na yan, may isang pilapil lang dito na pagitan, iba ho ang may-ari. Yung sunod doon, atin na uli, yung sa batch 2 naman po. Sunod-sunod po yan, tapos yung dulo naman po ng batch 2 natin, katabi po yung batch 3. Kaso nga lang po may tubig pa doon. Nakita nyo po yun, may tubig pa. Hindi ko po, kung nakikita nyo yan. Ayun, may tubig pa po sa dulo. Yung may mga poste-poste na yon, doon po yung batch 3 natin, ayan yan. May ilang portion na ho na wala ng tubig pero yung karamihan meron pa. So yan po ang mahuhuli. Yan. So pauwi na tayo. Pauwi na po muna tayo at mainit na. So ayan po.
Yan lang po muna yung ating update sa ngayon dito sa pagbisita natin dito sa Sinasaka. At naway maging maganda ang presyo po ng palay ngayon. Ngayon po nasa 18 na dito sa area namin. So sana sa anihan, sana mag-20 man lang. Kasi nung nakaraang taon ho, sa pool namin yung 11, lugi ho. So sana ang gobyerno may konting programa para maproteksyonan naman po yung mga magsasaka. Kasi talagang tatamarin ka eh. Papakahirap ka tapos lugi. Pambihira. Diba? So yan po, kapawisan na po tayo. At paalam po muna siguro. Nandito na yung mga magtatrabaho. Magpapakayat yung final pass ng ano po. Bago sa buyan ng binhi. Nandito no. Masalubong natin. Ayan. Ito po yung batch to yung pinanggalingan natin kanina. So, ayan. Ano yung paa natin? Ano tayo? Doon sa may putik. So ayun, nakatawid na tayo, no? Doon tayo galing sa kabilang side na yon. So ayun, pauwi na po tayo. Ito po yung retaining wall na project sa lugar namin. Ayan. So, sa kabilang side, doon tayo galing. Diyan tayo galing. Naglakad tayo. Mula dyan. Doon tayo tumawid eh. So, actually po itong retaining wall, okay naman to. Pero kung sa function ho, hindi ito masyadong napapakinabangan. Ang kailangan namin dito, itong ilog mismo ang laliman para kapag bumabagyo ay lumabas agad yung tubig. Kasi naiipon, ang tagal ho dito bago lumabas yung tubig sa lugar namin. Kasi dito puro sakahan yan. Yan yung kamalig natin. Nasira din po yung extension dyan. So i-repair natin yan. Dyan puro sakahan yan. Tapos sa kabilang ilog doon, yung pinanggalingan natin kanina, puro sakahan hanggang doon sa Baaw. Kaya ang lawak ho dito, kung tutuusin. Kaso kapag ho binagyo, ang tagal ng tubig na bumaba. 2 linggo halos. Minsan higit pa bago mawala yung tubig. Kaya dapat iyan ang pag-isipan ng gobyerno sana. Kung kinakailangan humanap ng palalabasan ng tubig para after na bumagyo, tanggal kaagad yung tubig. Paalam po muna tayo siguro. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, bye-bye po muna. Bye-bye.